Hello church and attendees. Ngayon ay December 17, mag-record ako ng part 5 patungkol dun sa gift of teaching, and ito yung ikalawang bahagi nung part 5 na yun. So nung nakaraan, nagbigay ako sa inyo ng overview about nung gift of teaching at nakita natin na ang pinaka-model ng gift na ito ay si Jesus Christ and ang mga apostles niya. At naipakita rin sa inyo, base doon sa pag-aaral natin ng salitang teaching, na ang may gift na ito ay mayroon talaga siyang kalakasan sa pagbabasa, pag-iintindi, at pagpoproseso nito sa ang kanyang pag-iisip at kung paano din ito maging kapaki-pakinabang sa iba. Bilang may isang gift na teaching, kahit kalakasan mo ang pag-aaral at pagtuturo, kung hindi mo kakabisaduhin ng Word of God, hindi ka rin magiging kapaki-pakinabang pa rin sa Panginoon at sa kanyang eklesiya. Ang pinag-aralan din natin ng nakaraan na ang root word nga na dao ay ibig sabihin to learn. So kung yan ang gift mo, kailangan mong igugol ang buhay mo sa pag-learn or pag-aaral, matuto ng maraming bagay, lalo na patungkol sa salita ng Diyos, at ibahagi ito sa church para mapakinabangan ng church. Ngayon ay tatalakayin ko sa inyo ang isa sa dalawa na character ng Bible na kumbinsido po ako na yun ang kanyang gift. Manalangin muna tayo. Amang Diyos, marami pong salamat sa oportunidad na ito na kami po ay makapag-aral. Bigyan nyo ng kalakasan ng inyong lingkod at pangunahan po ninyo sa pagtuturo at sa pagpapaliwanag na maintindihan ito ng mga tagapakinig. Patuloy niyo po, Panginoon, bigyan ng kababahan ng loob ang bawat isa na suriin ang sarili kung ano ang ibinigay po ninyo na gift. At sana sa puntong ito ay meron na po na nakakakita ng mga gifts na tinalakay, which is yung naunang prophecy, ministry, at ngayon naman po itong teaching. Tulungan niyo po ang church na mapatatag po ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod ng mga kasapi nito na ginagamit ang gift at pinagyayaman ito para po sa ikatatatag po ng mga gawain. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Punta tayo sa Acts 18. Sa Acts 18, ang tinutukoy kong first character, ay si Apollos. So, ipaliwanag ko kung ano yung mga impormasyon tungkol kay Apollos, kung bakit kumbinsido po ako na yun ang kanyang gift. Una, punta tayo sa 18 verse 24. Basahin ko ang verse 24. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Ituloy ko sa verse 25 muna. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Verse 26, and he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Verse 27, and when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. For he mightily convinced the Jews, and that publicly, showing by the scriptures that Jesus was Christ. So, itong section ng Acts 18 ay pumapatungkol sa kamanggagawa ni Apostle sa misyon na si Apollos. Sa verse 24, ang impormasyon tungkol sa kanyang
sa lugar na kung saan siya ipinanganak ay nagngangalang Alexandria. So ang Alexandria nasa bansang Egypt. And titingnan natin yung panahon na ito. So at that time, ito yung era na Hellenistic na tinatawag. Hellenistic, ito yung period na kung saan namatay na si Alexander the Great. So yun yung period ni Alexander the Great hanggang kay leader ng Egypt na si Cleopatra. And silang dalawa ni Mark Antony, yung Roman general na kung saan naging mag-asawa sila. So naging leader si Cleopatra ng Egypt because anak siya ng king, si Ptolemy the 7th, and then siya yung panganay na anak. So naging leader siya ng 10 years or more. So sa panahon na ito, lumago ang Greek culture, yung education, yung history, language. So yan yung panahon before ito ni Jesus Christ, before si Jesus pinanganak. So yan ang era. At ang center ng Hellenistic flourishing ay nasa Alexandria, Egypt. So ba't kailangan natin malaman yung background muna? Para maintindihan natin bakit napakagaling ni Apollos. Okay, so sabi dito sa verse 24, pinanganak siya doon. And so, ibig sabihin, Hudyo siya na nasa Egypt, pinanganak. So, dual citizen na agad siya. By birth, Egyptian, pero ang lineage niya, Hudyo. So, pinanganak siya doon sa Alexandria na kung saan yun ang sentro ng paglago ng pag-aaral tungkol sa wika, tungkol sa kultura. Yun yung mga major subjects noon. Kumbaga ngayon, tinatawag na math, science, English. So, ibig sabihin, nabuhay si Apollos sa panahon na pababa na yung Hellenistic, pero naandun pa rin yung kultura. So, naipasa yun sa kanya. Yung Hellenistic era na throughout the countries in the Mediterranean. So, yung mga bansa nakapalibot sa Mediterranean, pinakababa Mediterranean Sea, pinakababa Egypt, and then medyo taas-taas Israel. So, sa pinakataas ng Mediterranean Sea naman, yan yung Turkey. So, kaya ang center ng Hellenistic era na yan ay Alexandria, Egypt, sa baba, sa taas naman Turkey. So, presumably, kaya ganito kagaling si Apollos. So, saan yung sinasabing galing? Sabi kasi sa verse 24, number 1, description sa kanya, eloquent itong lalaking ito. Eloquent siya. So, Hudyo, Jewish Egyptian, and then, bakit siya naging eloquent? Kasi nga, nasa panahon na ang tao nagpahalaga talaga sa pag-aaral. Learning talaga. You see? So, kapag ang surrounding mo, after learning, so may impluwensya ang kanyan talaga. So kapag nakapalibot sa iyo maganda, napapaganda ka. Kapag nakapalibot sa iyo mga tamad, walang desire mag-aral, siyempre maapektuhan ka rin. Maliban na lamang kung ikaw mag-decide ka sa puso mo, hindi ko gagayahin sila, magsiseparate ako, ayoko maging tulad nila, so magsisikap ako mag-aral. Kaya makikita ninyo kung bakit ang mga mission churches ay hirap talaga sa paglago, lalo na sa pag-aaral ng Word of God. Because yung kultura, yung nakagawian, nakasanayan, talagang hindi para sa education. So, nakakalungkot, pero tingnan nyo, ilang years na, ang bakong ay always dependent. And ganun din, dekada na, ang bulusan, always dependent sa teacher na produkto sa Legazpi. See? So, hindi ito paninira, reality yan, de facto yan.
So, ikinukumpara ko yan sa isang bata na dahil sa meron siyang yung mga special child, kahit sa pagtanda niyan, aalagaan mo yan. Walang available na ititrain ang pastor sa Bakong, sa Bulusan. Wala. So, paano ako makakapag-iwan? See? So, kahit sinisikap natin sundin ang salita ng Diyos, minsan ang problema doon sa receiving end. Nandyan available ang magtuturo, pero yung tuturuan, ayaw o kaya minsan gusto, pero hindi na kaya. Dala ng train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So yung bata, hindi nasanay sa pag-aaral. So pagtanda, ganun na, dala-dala na yon. Lalo na kung talagang literal na matanda na, mahirap na. You see? So hindi po yan, hindi, surreal po yun na pag naligtas. Dahil sa meron ka ng Jesus sa puso mo, sa buhay mo, biglang magbabago na lang lahat. Hindi po ganun. So, si Apollo, sabi dito sa 24, eloquent siya. So ano ibig sabihin nitong eloquent na ito? Mula ito sa isang Greek word, logios, na ang ibig sabihin, magaling si Apollos sa literature and arts. Ano ibig sabihin ng literature? Ito po yung pagbabasa. You see? So, noon sa panahon niya, yun ang mga ginagawa ng mga tao. So, ganun din ang ginawa niya. Puro basa, and then nagsusulat. So, yung iba, yung mga scholars, yung mga teachers, sulat ng sulat para yung mga susunod na henerasyon may mababasa. So, ngayon, pag pakapanganak ng bata, bibabyhin, ano nang ibibigay? Iaabot ng magulang sa anak, cellphone. Mabuti sana kung yung cellphone gagamitin para magbasa. Hindi. Kundi gamitin yung cellphone para sa social media and then mga mobile games. Which hindi nakaka-develop, hindi nakakatulong para ma-develop sana yung bata na maging eloquent din siya. Eloquent sa pagbabasa, reading comprehension, marami siya, dahil sa pagbabasa, maraming natututunan na salita, at dahil sa marami na natutunan na salita, nag-i-improve sa pagsusulat. So, magkakadugtong na yan. So, kailangan pala talaga, pag bata pa lang ang anak, alamin mo na yung gift. So, hamon to sa magulang, alamin mo na yung gift para mapagplanuhan mo na yung anak mo kung ano yung ipapa-enroll mo sa kanya na kurso. Kaya dapat hands-on dyan ang magulang. Tingnan nyo, may mga kabataan tayo na wala silang mahita sa mga magulang nila. So kung anong kursong kukunin o kaya anong kukunin nila sa senior high, hindi sila matulungan ng mga magulang. Kaya nagkakamali sila sa desisyon. Yung magulang nga nagkamali, lalo pa yung anak. Okay? So what more kung ang pastor passive, walang pakialam sa kapakanan ng mga miyembro, lalo na yung mga kabataan. Yun. So kaya nagkakaroon ng problem na minsan na babaliktad tuloy na para bagang ang pastor pinipressure niya yung miyembro na mag-aral. Kaya dahil sa sobrang pressure, bumibigay, nagbe-break, and then bumabaliktad siya. Aalis siya, masama pa ang man of God. You see? Yan ang cases sa atin, sa Kabikulan. Yung mga nakakaunawa dyan, aamin kayo na totoo yun. See? So, kung eloquent si Apollos, ano ang sinasabi nito tungkol sa kakayahan ni Apollos to learn? Dao. Diba? Yung didasco, galing yun sa root verb, dao, to learn. So kung eloquent siya, so it speaks about his special ability to learn. Okay? So kasi yan po, ability yan, nade-develop yan, kaya nga skill, nade-develop yan. Paano? Sabi nga ni Teacher Josh, practice makes perfect. Lahat ng ginagawa dito sa mundo, kung gusto natin maging magaling, kailangan ng practice. Hindi lang yan sa field of music.
Hindi lang yan sa field of sports, hindi lang yan sa field of arts, hindi lang yan sa field of mathematics, basta lahat. Pipili ka lang talaga kung anong interest or ano na yung priority mo bilang isang Kristiyano. May i-give up ka talaga. So, kailangan mo ng karunungan kasi minsan may interest ang tao, ang Kristiyano, na kung ituloy mo yun, hindi yun magiging kagamit-gamit para sa gawain ng Panginoon. For example, ako po noon, ang isang interest ko, arts talaga. Maliban sa mathematics. So, nung bata pa lang ako, talagang nahihilig ako sa pag-drawing. And then, nung nag-college ako, lumago ako doon because nag-join ako ng isang social organization na ang objective is yung i-promote ang abilities ng mga students sa pagpipaint. So, nag-join ako noon and then I learned from others and then ako rin, practice ko yun. But nung ako po ay nasa ministeryo na, na-realize ko na kailangan ko yun itigil because kakainin ng oras ko noon. Instead of nagbabasa ako ng Word of God, nagpe-prepare ako ng lessons, kung yun ang gagawin ko, mapapabayaan ko yung mas importante, which is study and teach the Word of God. So, give up ko yung pagpipaint. Pero, salamat sa Panginoon, give up ko man yun, dahil na embedded na sa akin, may na-develop na akong skill kahit pa paano, nagamit ko yun sa ministry. Paano? Yung pagdi-design noon sa Quezon City ng mga tarpaulin, ako yung gumagawa noon. So, sasabihan ako ni Pastor, pwede bang gawa ka ng tarpaulin design for sa occasion natin na darating. So, yun, dahil sa interest ko, madali ko nagagawa. Hindi ako inaantok, kahit magpabukas, magpaumaga, kayang gawin. Kasi nga gusto mo eh. So, na-develop na yung skill and wala pong ginagawa na hindi ginagamitan ng utak, hindi porket marunong tayo mag-drawing is magaling na agad. May mga marunong mag-drawing, hindi gumagamit ng utak, kaya hindi rin naman nagiging nag-aasenso. So, naalala ko po noon, yung logo ng Quezon City hanggang ngayon, pinagpatuloy nila yung naging parang subheading kasi ng Cornerstone Baptist Church Quezon City ay Trailblazing for Christ. So yung unang publication noon, yun ang subheading. So nag-isip ako noon, ano ang pwedeng maging logo? So kaya na ginawa ko yung mayroong stone which represents cornerstone and then mayroong kalsada. And then yung cornerstone, yung kalsada papunta doon sa cornerstone which is si Jesus Christ. So hanggang ngayon pinagpapatuloy nila and so ako po ang may gawa noon. So ang point ko is kailangan may karunungan din tayo kahit lalo na kung gift mo teaching. So eloquent si Apollos, yun ang unang kanyang characteristic dito. Number 2, sabi pa po dito, si Apollos daw ay mighty in the scriptures, verse 24. So, yun ang ikalawang katangian niya. Nagmula itong mighty na to sa salitang Griego na dunatos. Dunatos. So, ibig sabihin, malakas siya, makapangyarihan siya, kaya niya gawin. Pero anong tinutukoy na mighty, sabi sa scriptures? So saan siya malakas? Sa salita ng Diyos. So sa time ni Apollos, Old Testament yun. Hindi pa kumpleto. Sa atin ngayon, Old and New Testament. So, biruin niyo yun. Nakatulong kaya sa kanya yung background niya sa Alexandria, which is pagbabasa, pag-aaral ng mga languages, pag-analisa ng mga babasahin. Nakatulong kaya yon sa kanya para maging matatag siya sa banal na salita ng Diyos? Opo. You see? So, tayo bilang mga mananampalataya, iba dapat ang ating mga priorities kumpara sa mga hindi ligtas. Ang pag-aaral para makapagtrabaho balang araw, hindi po yun ang ating pangunahing prioridad. Ang pangunahing prioridad natin paglingkuran ng Panginoon.
At para magawa mo yon, gagamitin mo yung pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya kailangan talaga na i-align natin. Magulang, i-align mo sa bata ang kanyang, ikaw ang magdadirect, sabi ni Solomon. Ida-direct mo siya dahil kung hindi, magfe-fail yung anak mo. And pag nag-fail ang anak mo, reflection lang po yan kung anong klase kang magulang. Maliban na lang kung siya dinadirect mo and nagre-rebelde. So tulad ni Rehoboam kay Solomon. Okay? So, ito pong pagiging mighty in the scriptures, yan ang problem. Maraming Kristiyano na mighty sa trabaho, mighty sa pag-aaral, mighty sa ibang bagay, maliban sa Word of God. Minsan nga, mighty sa instruments, sa pagkanta, pero hindi sa Word of God. Some church, ganyan. Mga nakakabatang henerasyon, mas pinagtutunan ng pansin ang instruments or ang pag-awit. Pero masasabi mo na hindi mighty sa scriptures. Why? Kasi kung mighty sa scriptures, you will be like Apollos. And Apollos, dahil mighty siya in the scriptures, ang buhay niya ay pag-aaral at pagtuturo. So kung hindi yan isa sa puso, kahit may gift ka of teaching, hindi ka magiging kagamit-gamit sa Panginoon. So ibig sabihin ito, dahil nga ang Old Testament noon, in Hebrew language. So, anong languages ang alam ni Apollos? Greek, Egyptian, and then Hebrews. So, ang mga ancient languages ang alam ni Apollos. You see? So, napakagaling niya magbasa, habang binabasa niya, iniintindi. Diba? Ang iba sa atin, pag binasa, okay, pero hindi ibig sabihin na habang binabasa, naiintindihan na. So talagang napakalaki na ng learning disability kasi nga nakagawian na, nakatandaan na, nakalakihan na hindi priority ang pag-aaral. Kaya nakikita ninyo dahil dyan, marami ang corruption sa ating bansa. Yung mga nakabarong o kaya naka-Amerikana, na nasa Kongreso, nasa Senado, nasa ehekutibo, ang Pangulo, pangalawang Pangulo, napakagaganda ng itsura, napaka-maamo ko magsalita. Pero sila ang numero unong mga korap. At hanggang sa laylayan sa mga Pilipinong tinatawag na masa, korap. Kaya hindi nawawalang hirap. May mga iba nakapag-aral naman pero yung puso talagang kurap. Kaya ginagamit lang yung pag-aaral, halimbawa maging lawyer para yung tungtungan yun para maging mayaman. Tulad dyan sa atin sa Legazpi. So yung matino, pinapalitan ng mga kurap. So, dapat makita natin ito. Kristiyano, magdidesisyon ka niyan. Sa anong bagay mo gusto maging matatag, mighty? Si Apollos, nagdesisyon siya. Gusto ko maging mighty sa Word of God. Hindi na niya ginamit ng Panginoon para magtatag ng mga eklesiya. Yung Jerusalem, yung Corinth Church at saka Ephesus Church, naging blessing din sa iba tulad ni Apostle Paul. So, kung ako magulang, tatanungin ko yung anak din. Based sa observation mo sa anak, so ngayon pa lang, paplanuhan mo na yung anak. The steps of a good man are ordered by the Lord. Kapag ang magulang faithful, humble sa Panginoon, always dependent sa Word, imposibleng hindi yan pangunahan ng Diyos patungkol sa kanyang anak. So, hindi ko na ito sinasabi sa mga magulang na pumalpak na, pumalya na. Ito ay sa magulang na maliit pa lang ang anak. Na kaya pang i-mold yung anak, i-direct yung anak. May mga magulang who does not believe na i-direct ang anak because naniniwala na ang Diyos ang tatawag sa anak.
Pero naniniwala ako na kailangan mong i-direct, i-lead yung anak mo o obserbahan mo. Kaya kung hindi mo binibigyan ng panahon yung anak mo, paano mo makikilala yung anak mo? Yung iba kahit nasa ministry na busy sa pag-aaral, pagtuturo, hindi rin naman na kakabisado yung mga anak. So, yun ang pangalawa. Una, eloquent. Ikalawa, mighty. And then, ito ang ikatlo, sa verse 25 naman, instructed in the way of the Lord. Ano itong way of the Lord? Para maintindihan natin the way of the Lord, punta tayo sa Matthew chapter 3, verse 3. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. So Isaiah prophesied about yung pagdating ni John the Baptist, na si John the Baptist ang magpe-prepare ng way of the Lord. So ibig sabihin, itong sinasabi tungkol kay Apollos in Acts chapter 18 verse 25 ay nasabi dito si Apollos daw instructed siya in the way of the Lord. So ibig sabihin nito, natutunan niya ni Apollos yung prophecy ni Isaiah at natutunan niya yung turo ni John the Baptist, the way of the Lord. So natutunan niya yun, instructed siya nun. Alam niya yung prophecy ni Isaiah, Old Testament, alam niya rin ang teaching ni John the Baptist tungkol sa pagdating ng Panginoon. So hanggang doon lang. So ang range niya is Old Testament hanggang kay John the Baptist. Kasi nga hindi pa naman kumpleto sa panahon niya ang Word of God. So instructed. So tatlo, eloquent, mighty, instructed in the way of the Lord. So kung ang ibig sabihin nga po nito na instructed, natutunan niya, ibig sabihin may teacher siya. Hindi natin alam, pero sa panahon kasing ito, talagang yung pedagogy na one teacher, then yung scholar, 1:1 ang ratio. Isang teacher, isang student. Kaya talagang ang gagaling nila. So, master sila ng language, master sila ng literature, ano man ang mga babasahin. Tingnan nyo ngayon sa panahon natin, dahil sa hindi palabasa, poor ang pag-unawa, poor ang spelling, poor ang mga alam na words, tapos may alam nga na words, maliban sa mali ang spelling, hindi alam kung ano yung tunay na mga words. Dahil nga sa iba ang spelling kapag nagta-type sa cellphone, iba yung usapan sa social media. Iba. So panibagong language kumbaga. So itong tatlong ito, pag pinagsama mo, it leads to most probably gifted talaga ito si Apollo sa teaching. Now, to further prove that, tingnan nyo sa verse 26. Kasi sabi dito, si Apollos, nagsimula siya to speak boldly in the synagogue. So, dahil sa Hudyo siya, allowed siya pumasok sa synagogue, and doon siya nakita ni Aquila and Priscilla, and then in-invite nitong dalawa, si Apollos, sa bahay. And then, itong dalawa, in-expound pa kay Apollos ang way of God more perfectly. Incomplete yung way of the Lord ni John the Baptist na natutunan ni Apollos. So, ang nag-supplement kay Apollos, itong mag-asawa na probably ay disciple ni Apostle Paul. Kasi saan natutunan itong dalawa? Ang way of God. So, doon sa kasama nila o pinatuloy nila na tent maker din, kapwa tent maker, si Paul. So, ang ika-apat ditong katangian ni Apollos, teachable siya. Maraming mga matatalino, maraming alam, mabilis matuto, pero hindi teachable. Palibhasa, mananampalataya siya, tinanggap niya si Jesucristo, mababa ang loob niya. Yun ang pinagkaiba ng matalino ng mundo sa matalino kay Kristo. Matalino,
Kasi pinili niyang mas pag-aralan ng Word of God, tinutulungan siya ng Banal na Espiritu sa pag-aaral, gumugugol siya ng mahabang oras para mag-aral, at magkaroon siya ng mastery sa Bible study, pero hindi siya nagmamalaki. Mababa ang kanyang kalooban. At hindi po lahat ng estudyante at teacher ay teachable eh. And lahat tayo, may tendency tayo na ayaw nating turuan tayo ng iba. Lalo na kung marami na tayong alam. Matuto tayo kay Apollos. Ang may gift of teaching, teachable. So, ang may gift of teaching, studying, learning, nagtuturo talagang literal, pero siya, natuturuan siya. You see? So, teacher na, student pa. So, yun pong apat na katangian na yun, pag pinagsama mo yun, kaya masasabi ko sa inyo, number one evidence, si Apollos, scholar. Scholar siya. Academic na tao, intellectual na tao, maraming alam, master na tao. Ikalawa, itong sinasabi dito sa verse 25 na being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord. So, ibig sabihin ng fervent is masigasig, mainit. At mainit sa ano? Hindi mainit ang ulo. Magagalitin, hindi mainit na makipag-away. Masigasig siya, nag-iinit siya para magturo. You see? So, yun ang may gift of teaching. No? Ang may gift of teaching, magiging masigasig mag-teach. Mag-iinit siya na mag-teach. Grabe yung kanyang eagerness. Nag-iinit siya mag-aral, tapos mag-iinit siya magturo. So, nung siya nagturo, sabi dito, he spake and taught diligently. Ibig sabihin nito na diligently, hindi siya basta-basta lang makapagturo. Hindi siya basta-basta lang na makapagturo, pero may ginawang pandaraya. You see? Hindi dapat, ang nagtuturo, hindi po dapat ganun na basta lang makaturo. Mahiya tayo kay Apollos. The word diligently, ang ibig sabihin, nung nagturo siya, yung ibig sabihin ng salita ng Diyos, eksakto. Yun ang naituro niya. Hindi mo magagawa yan unless alam mo yung original languages. Kung Old Testament, dapat para maituro mo diligently ang Old Testament, kailangan alam mo ang Hebrews. Hebrew language, I mean. So, ako po, hindi ko alam ang Hebrew language. Hindi po ako naturuan yan. So, I use Bible application para mag-self-study ng Hebrew language. Now, in the New Testament naman, kung magtuturo ka, para masabi mo diligent kang student ng New Testament, kailangan alam mo ang Greek language. So, nag-study ako ng Greek language kay Dr. Jed. So, blessing ng Panginoon na merong nagturo, Greek teacher ako. And then, nag-refresh ako niyan sa masteral ko. And kung hindi ko ginagamit yan sa pag-aaral ko, hindi ko matututunan. So, ang produkto ng pag-aaral ko ng Greek ay naririnig ninyo. Nag-decide si Brother Josh na sumama sa akin to study also under Dr. Jed and other teachers. Kaya nag-study rin si Brother Josh ng Greek. And talagang nag-improve din si Brother Josh dahil nga sa nakabisado niya rin ang Greek language. You see? Kaya kung ang teacher nyo nagsisikap mag-aral, sana ganun din dapat ang student. Whoever man ang teacher ni Apollos, matutuwa kasi sumunod yung kanyang student. Yun ang frustration ng mga teachers namin dahil yung iba, kahit gustuin man siguro mag-aral pero hindi na kaya. Edad,
iba-ibang mga reasons. Pero puso pa rin talaga yon. So, itong pagiging diligent, eksakto ang ibig sabihin. Maging warning ito sa mga nagtuturo o pinagtuturo. Talagang nakakahiya ang isang teacher na panay sorry na lang dahil sa pumapalpak na siya sa kanyang ministeryo. So, kung ako, matatakot na ako na hindi na nga nasusundan ang standard ng Bible. Tapos, paano kung bawian ka pa ng Panginoon ng ministeryo? So, hindi porket naging professional is diligent na agad ang pagtuturo mo ng Word of God. Pwedeng naging professional ka sa isang skill, pero hindi automatic yun. In fact, marami pong matatalino, pero pagdating sa Bible, nahihirapan. Hindi talaga maintindihan. So, diligently is exactly, perfectly. And sa verse 26, sabi dito, he speak boldly in the synagogue. So, spoke boldly. Nung nasa Ephesus siya, Ephesus City in Asia Minor, or Turkey ngayon. So, ang may gift of teaching, fervent, bold, una, kung hindi mo talaga napag-aralan, maapektuhan po ang ano mo niyan, ang boldness. Alam mo sa sarili mo na kulang yung pag-aaral mo o kaya yung lesson mo. Lalo na minsan kapag ang audience mo alam mo na may nakakaalam talaga, maapektuhan ka. Hindi ka magiging bold. Pero kung ikaw diligent ka sa pag-aaral, alam mo na nakuha mo kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos, magiging bold ka. And then verse 27, sabi dito, from Ephesus, so nagdesisyon siya pumunta ng Achaia. Yung Ephesus church sumulat sa Achaia church. So ang nandun is Corinth church. Probably dala na ni Apollos yung sulat ng church. At ito ay recommendation letter na sinasabi, pinapakiusap ng Ephesus church na sa Corinth church, brethren, tanggapin nyo ito si Brother Apollos. Ngayon, sabi dito sa 27, kung re-recommend siya ng Ephesus church sa Corinth church, ibig sabihin, natulungan niya ang Ephesus church. Kaya, yung Ephesus church, tanggapin niyo si Brother Apollos, makakatulong siya sa inyo kasi natulungan niya kami. You see? Ang may gift of teaching at sumunod sa Diyos, maraming natutulungan. So, yan na yung nagagawa ngayon ni Brother Josh na hindi lang siya nakakapagturo lang sa Legazpi, kundi pati sa Bulusan at sa Bakong. Yun ang nagagawa ni Teacher Leo, na natutulungan niya ang mga taga-Bakong na magpatuloy, and minsan sa Legazpi. Kaya po, sana ang aim lagi ng mga nag-aaral at nagtuturo ng Word of God, habang tumatagal, nag-i-improve dapat tayo. Okay? So, pagdating sa 27, pagdating ni Apollo sa Corinth church, sabi dito, when he was come, help them much. So, nakatulong. Anong klaseng tulong? Maraming tulong. Malamang sa pagtuturo. You see? So, pwede pala ang gift mo ministry, tapos marami kang nagagawang tulong, at isa doon ang pagtuturo. Okay? So, natulungan niya 2 churches. Biruin niyo yun. Napakaganda. Isang hamon ito sa mga manggagawa na hindi lang isang church ang natutulungan. Kapag ini-invite kami magturo sa Quezon City, yun ang isa dapat na motivation na makatulong sa mga kapatiran na nandun. And verse 28, nung nasa Corinth siya, so marami siyang nakumbinsi, lalo na yung mga Hudyo, na si Jesus ang Christ. At anong gamit niya na libro? Scriptures.
So pag pinagsama mo ito ng mga evidences, number 2 point, hindi lang siya scholar, zealous siya at effective siya as a teacher. So kaya ako nasasabi na malamang gift niya kasi teaching. Tapos naligtas, nagpasakop sa Diyos. So mas prioritize niya ang Word of God. So as I close, ano yung ini-expect sa may gift of teaching based dito kay Apollos saka doon sa main text natin? So balik tayo sa Romans chapter 12 dito sa verse 7 yung teaching, di ba? Pero isama natin ng 11. So ano ang expectation pag may gift of teaching? Not slothful in business, pero fervent in spirit dapat and serving the Lord. Di ba si Apollos fervent in spirit? Di ba si Apollos hindi tamad? Not slothful, hindi tamad. Anong business niya? Pag-aaral. Literature and then tuturo. Hindi siya tamad magturo. Hindi siya tamad mag-aral. And marami siya natulungan na churches so serving the Lord. So itong mga nandito sa verse 11, di ba? I-text mo to kay Apollos. Check lahat. So ibig sabihin, pwedeng gift niya talaga ni Apollos is teaching. So ano ang ina-expect? Number 1, pag may gift of teaching, maging diligent ka dapat. Huwag tamad. Lalo na sa pag-aaral ng Word of God. Yung iba po, kahit gift prophecy nga or teaching, pero dahil sa nangingibabaw yung karnalidad, probably hindi paligtas, which is yung katamaran. Kaya hindi niya na-develop yung skill or yung gift ba yan. So number 1, anong expectation? Be diligent, bawal ang tamad. Number 2, mabubuo pa rin natin dito, sa story ni Apollos, sa testimony niya, tulungan natin yung iba. Kung yun ang gift mo, tulungan mo yung iba na makaunawa. Paano? Mag-aral ka na mabuti, tapos i-deliver mo ito in the manner na maaabot ito ng kapwa nating Kristiyano na makakaintindi ng language. So, sa church, marami po hindi nakakaalam ng original language. So, hindi pwede na yung teacher magtuturo na in Greek or Hebrew. Kahit po English, limited. So, hindi pwede magtuturo ka in English. Hindi pwedeng English ng English. So, kailangan kung mag-i-English ka, make sure ipapaliwanag mo. Pero, church, hindi po lagi mali ang teacher kung siya ay nag-i-English o kaya gumagamit ng Greek. Kasi kung lagi na lang isi-simplify para sa'yo, pero ikaw hindi ka nag-e-effort na mag-improve, ang mali sa'yo. Alam niyo kung bakit minsan tumatagal po ang mga teachers sa pagtuturo, umihigit ng 1 oras? Kasi sinisikap ng mga teachers ipaliwanag, i-simplify yung kanilang tinuturo para maabot yung level ninyo. Ang problema kasi hindi kayo nagtataas ng level ninyo. So, wala kasi sa puso ninyong pag-aaral. Kasalanan yan. Hindi nyo pwedeng sabihin, kasi po noon hindi ako ganyan Hindi ganyan ang pamilya ko, ang kapitbahay ko. Kahit pa, mali ka. Kasalanan mo yan. At ang kasalanan, nagre-repent, binabago. Ngayon na nag-aaral ka ng Word of God, naririnig mo kung ano ang mas dapat unahin mo. Ano ang mas dapat pahalagahan mo. Si Apollos nga, pinahalagahan niya ang Word of God. Kahit marami siyang alam na libro, inuna niya ang Word of God. Tingnan niyo, nakatulong siya. So, tumulong. Yun ang ine-expect sa'yo. Number 3, maging blessing ka sa kapatiran. Para yung kapatiran, papahalagaan ka rin. Tingnan niyo yung Ephesus Church. Pinadala si Apollos, pinasamahan pa ng sulat. Corinth, siguraduhin ninyo. Asikasuhin ninyo si Apollos. Yung Corinth naman, inasikaso si Apollos. You see? Kasi kung asset ka, valued asset ka, papahalagahan ka. Important ka. Ibang usapan yun na important ka, pero yung mga karnal na Kristiyano, hindi ka pinapahalagahan. Okay lang yun. Kasi kung ikaw hindi marunong magpahalaga sa man of God, sa nagtuturo, ang Panginoon, gumagamit ng iba para yung nagtuturo ay makatanggap ng consolation.
ikaw ang hindi pagpapalain. Hindi ka marunong magpahalaga ng mga nagpapagal na magturo at magministeryo. Ikaw ang lugi. Alam niyo mga kapatid, dito namin naranasan yung pag-aasikaso sa amin na hindi namin nakita sa Legazpi. Yung ginawa sa amin ni Anahit, hindi makalimutan ng misis ko. Nakumpara niya ito sa mga nakakatanda sa amin sa Bakong, Bulusan, saka sa Legazpi. You see? Pinahiya kayo ng Panginoon. Kami ang saksi patotoo. Pinahiya ang mga kabikulan. Pinagpagalan namin. Pinagpagalan ko. Pero hindi ako nakaranas ng VIP treatment ng ginawa ni Anahit sa amin dito. Ganun ang Panginoon. Marunong siyang gumanti. Sino ang nawalan? Kayo. So, pinagpala yung matanda na yon na ginamit ng Panginoon para ipaabot sa amin ng Panginoon ng katuparan ng Matthew 18 verse 20. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kabilang dulo ng Pilipinas, Armenia. Nandyan ako, sabi ng Panginoong Hesus. Ang kapagpalakas. You see? So, it's your loss, not mine. And last, na expectation, paglingkuran mo ang Panginoon by teaching. So, 4 na expectations and 2 ebidensya na ang gift ni Apollos ay teaching. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa part 2 na ito ng gift of teaching. Sana naintindihan po ito ng lahat ng nakikinig. Sana po nasaway sa mga maling puso. Sana po i-correct. And sana po, Ama, mangusap ka po sa puso ng bawat isa na ng kanilang malaman ang kanilang gifts and makatulong din sila sa church or churches and maging blessing sila tulad ni Apollos para sila rin ay matutunang pahalagahan ng mga miyembro. Sana Panginoon nasaway ang mga miyembro na mas iniisip ang mga sarili kahit ang attendees na makasarili at hindi po pinaprioritize ang paglilingkod sa iba. Pagpalayan niyo po ang inyong lingkod sa ngalan ni Jesus. Amen.